Hello, hello. Hello mga ka-offloador sa Pilipinas Market. Welcome back to my channel. Masaya ba ang lahat pagtapos ng Philippine Stock Market? 6,404.11 at 1.25% ang angat. So mga humahataw na naman ang mga blue chip mga ka-doodles. Yan siya mga ka-offloador. Yan yung mga stock na most active at advanced naman. MBC yan sila, basahin nyo lang. So pag-usapan natin ngayon ang mga top stock, top gainers natin ngayong araw na to, ano? So Ali, Ayala Corporation, 7-Eleven, ABG, RLC, GT Cup, yan lang ang ilan sa mga humahataw na mga stock, pero marami yan sila, ano, na mga top gainers. So dito yan, no? So meron tayong 34 na top gainers, mga ano yan. So, pili lang natin yung top 6 dito nanggaling sa TradingView na una na top 6, ano. So, pero bago ang lahat mga ka-uploader, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung bago ka pa lang para naman marami tayong maabot na mga Pilipino, ano, makibahagi sa ating pagtitrade sa Philippine stock market. Ayala Land Corporation, humahataw, dapat pala talaga ay maghanda-handa na, ano, habang mura pa ang Philippine stock. So last nating review kay Ali ay sabi natin dito, dito yung last nating review, ano, na kailangan niyang i-break itong 50.95 at hindi lang break ang 50.95, sinama pa ang 16.84. Magkano ba yung meron ba tayong mga foreigners buyers kay Ali? Tingnan natin, silipin natin yung mga foreign buying kay Ali, ano, kung marami ba. So meron nagbintahan nga, oh, bintahan 18%. May mga nag-take profit na foreigners kasi alam niyo na Friday, so ayaw nilang matulog yung pera. Pero although na may nagbinta na mga foreigners, humatak pa rin si Ali, ano, umangat pa rin siya. So yan, no. So parang tutuloy yun ni Ali yung ano natin pattern na W. Yan siya, W yan eh. So ibig sabihin, nandito ka makabili at balikan yung trend line natin kay Ali ay napakaganda. Almost 100% ang tutubuin mo. Yun lang ay kailangan talaga ng tiyaga-tiyaga dito sa Philippine stock market. Ano, kung dito ka na nakabili, pwede ka nang mag-take profit konti. Bakit ka mo? Saglit lang. Yan, purahin natin yon, ano? So sabi natin dito, kandila yan. So si Ali, meron tayong nakikitang sell order block, itong pula. So maaari sa sunod na linggo, baka pagdating diyan, ano niya yan diyan, pwede mag-pullback si Ali, ano? Pwede mag-ganon. Meron tayong resistant diyan. At pag malakas, pwede pa mag-bounce back ulit, ano, si Ali. So baka pwede mag-ganon. Hanggat doon naman siya pupunta doon sa taas, ano? Ganon lang naman yan eh, kasi meron na tayong may resistant na naman tayo isa dito. Ito naman yung support natin na isa. Ito yung pangalawa nating support, ano. Yan, no, mayroon diyan. So pag hindi niya anuhin yan, tuloy-tuloy itong angat ni Ali. So gumaganda na. Kasi parang may balita na nag-buyback yata si Ayala, ano. Kaya siguro to na kahit na may nagbinta ng mga foreigners, sana yon, mga foreigners na 18 million, umarangkada pa rin si Ayala, ano? Ano ba yung balita niya na buyback? Basta yun, mayroong ano yata, or may ininject silang property, mga mall yata dito sa Ayala Land o ano ba? O sa Irit ba yun? Baka iba lang yung balita na pulot ko. So yan, si Ali. So another Ayala stock na naman. Si Ali pala, sa hindi nakaalam, kay Ayala din yan. Ano? Ayan, Ayala Land. Ito naman si Ayala Corporation, humahataw din. Mayroon siyang meron siyang 5 pesos na bidin. So wala tayong tira lang, kaya hindi tayo nakabili. So sabi natin, kailangan i-break naman ni Ayala Corporation itong kulay blue 505 at sinubukan niyang i-break at nagtapos naman, ano. So ito maging ito na yung support. May isa pa dito na kailangan niyang i-break diyan, ano. Meron din dito, ilipat natin tong ano. Yan, may mga resistant din diyan, ano. So burahin natin to para malinaw. So yan, malaking kandila, ano. Ang volume 605,000.
So tiba-tiba yung mga nakapagbili dito kay Ayala Corporation, no? May 28% na tumubo. So yan. So ngayon, ang gagawin ni Ali diyan, ito naman, ang kanyang Ayala Corporation. Dito may resistant, mag-resist, pwede maganyan, pwede maganyan, pwede maganyan, pullback dahil may sell order block, pabalikan yan, parang hanggat papunta doon sa taas, ano, si Ayala Corporation. Sa ngayon ay ano lang muna, itong W lang muna ang gagawin niya, itong dito na tagusin. Balikan tong level na 600, ano. Tapos yung target price naman na 800, yung lalim nito yan. Yan, ito yan, no. Lalim yan, tapos galing dito, yan yung dalhin mo. Kasi nag-breakout, 680, 673, 733, 677 target price ng ating mga broker. So, talagang tatapusin niya tong letter W si Ayala Corporation. Si Ali pa lang, target price ng broker natin is 34, 37, 26, 35. So, malaking bagay, ano? Next, 7-Eleven. Sabi natin 7-Eleven, magkonso-konso bago siya lilipad. Pero ang ginawa, dumiritso na dito, ano? Lumipad na siya doon. So, laki yung lipad din, ano? May parating na dividends din si 7-Eleven, 1.1 ngayong 31 July ang ex-dividend niya. So, saan pa to patungo si 7-Eleven? Sa long term, ang target price natin kay 7-Eleven is nasa 60. So, 60 somewhere here. Tayo ay nilakihan natin, naging 80, ano, kasi cap pattern ang tinatarget nating gagawin ni Ali. Ganito lang yung cap pattern. Meron kang dito sa TradingView, mayroon kang mga shift na gagawin. Click mo lang yan, tapos point mo yung point doon, tapos gusto mo dito, banda, tapos i-down mo lang yan siya. Yan, oh, nag-form na siya ng cap pattern, ano. So, halos diyan dumadaan na, ano, hindi naman perfecto na kailangan didikit talaga diyan sa curve. Basta nagganon lang yung form, ano. So, si Ali, 7-Eleven, yan yung tinatarget natin. So, sa long term. Ngayon, titingnan natin dito sa malapitang tingin sa 1D time frame, meron tayong sell order block ni 7-Eleven. Yan yung pula. Sell order block yan. Ibig sabihin, pag pumasok ka diyan, mayroong kalalagyan ka na ibabagsak ka dahil may nag-abang na magbibinta diyan, ano? So, maaari na ano yan, si 7-Eleven, dahil may mga, ito, may resistant yan, oh. Yan. Tapos dito, may mga resistant din dito. Yan, ito. Hindi na natin anuhin lahat yung mga resistant kasi mapuno yung linya yung ano natin, maraming resistant, ano. So, maaari na si tawag nito, si 7-Eleven, ay ganito ang kanyang gagawin, ano. So, ganito siya. Dito, pwedeng gumanon diyan. Dahil may resistant, pwedeng mag-pull back, bounce back dahil may support ka. Tapos, akyat naman. Ganon. So, ganon lang yung gagawin ni, magagawa ng 7-Eleven hanggat dumating doon sa papuntang, natin, target na, tawag niyan, yung cap pattern, ano. So, long term talaga to, baka isang taon, hindi na natin alam kailan. Kaya ang dito talaga, yung kung dito ka bibili, malaki ang chance na malaki ang kikitain mo kasi nasa ilalim eh. Yan 100 plus pag binalikan niya yung taas na yan. Kung kailan hindi natin alam, kaya nga ang natin dito ay dapat hindi siya yung ini-invest mo dito, yung hindi mo kailangan kaagad, ano? So, pero pag kumita ka na, kung let's say kumita ka ng 10,000 at nakita mo na may posibilidad na babagsak kasi may mga resistant, take profit ka, lalo na kumita ka ng 10,000, so take profit ka na. Ganun ang ginagawa ko para at least nalock ko na yung profit at maging dagdag puhunan siya. Lumaki yung capital natin, tataas. Kasi kung hayaan mo lang yan din siya, sayang yung mga panahon na kumita ka eh. Tapos bumaba na yun, nawala din kasi bumaba yung presyo, ano. So, ganun lang yung diyan. Silip natin, baka mawalan yung audio na naman.
So yan si 7-Eleven. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel of the Door sa Pinas Market naman mga kadoodles, mga ka-uploader dyan. So pag crypto, meron din tayong, kung gusto niyo ng crypto, meron tayong channel na Crypto ni Dodes at may Doodle Goes to US Market naman tayo sa US of America, Nasdaq at NYSE. Nagdi-day trade tayo diyan, ano? So, EBG, last nating review dito sa EBG, last 2 days ago, sabi natin, hahataw pa to. Baka balikan yung IPO level ni EBG. Ayan, no? So, ito, lipat na natin to dito para diyan. So, yun yung tinutumbok na ay ni EBG, Asia Biz Group International, nag-breakout dito. Yung consolidation talaga, gamit to siya sa mga, lalo na sa Nasdaq, yung mga mag-day trade ka, itong indicator na to. Kasi ito yung palatandaan mo saan yung mag-breakout eh. So, dito yung breakout, yan, yung top natin na linya. Yan may pula kasi yan eh. Yan may pula. So, ibig sabihin, pag lumabas yung presyo diyan, kandila, ibig sabihin yan, hahataw yan doon sa taas. Yun yung ginagawa niya, So, yun pa rin si EBG, aangat pa rin siya, Robinson Land Corporation, RLC. So, sa last nating review dito, sabi natin, pag nag-breakout to, ahangat yan at pullback, ganon lang. So, yun ang ginawa niya ngayon, nag-pullback siya, nag-breakout na. So, yan niya si Robinson. So, ang support naman natin dito, mayroon tayong support diyan, yung 17.22, wala, nakabulol na, 17.22, at meron naman tayong resistant dito, banda, yan. At meron din dito, banda, yan, yung mga resistant natin, So, ibig sabihin, pagdating diyan, so, sa ngayon, ganun lang yan si Robinson. Yun pa rin yun. Long term pa rin natin na target kay Robinson is nasa 2019, 22, 20. Malapit na, nandito sa trend line na yan. Yung yan yung trend line natin. Ang aabutin ni Robinson Land Corporation. Last but not the least, si Gold GT Cup. So, ito si GT Cup. Meron tayong hawak dito na 500 nasa 190 sa presyong 525. So nakatanggap na rin tayo ng dividends. Maliit lang naman yung dividends na tanggap natin, pero at least meron So hinintay natin to si GT Cup na talagang i-break out niya itong 507. Yan Yun mayroon dito 499 pero dito na lang sige, diyan lang ilipat natin kasi meron din pala dito sa kabila. So 499. Kailangan talagang i-break na ni GT Cup yan para tayo naman kumita kasi 525 tayo malapit na So dito akala ko tuloy-tuloy na yun nag 500 na siya So dapat talaga ito si GT Cup nasa ilalim tayo So talagang kailangan yang i-break yan at meron pa rin tayo dito resistant yan may sell order block. Tapos mayroon tayong support dito. Parang gumagana naman yung support talaga diyan lipat na lang natin dito na naman yung support natin. Ayan. So, dapat talaga ito si GT Cup, kailangan niyang i-break itong 499, Yan, ganyan. Kung malakas na siya, pwedeng humataw na yan doon sa taas, pakyat. May sell order block, ibig sabihin, pwedeng mag-pull back at bounce back. Mayroon tayong resistance dito konti na level. So, kung naman, baka pwede din naman yan siyang, kung next week ay hindi talaga siya ganong kalakas, baka mag-pull back yan, Mababa doon. Baka dito consolidate, tumagal siya mag-consolidate. So target price pa rin natin ni GT Cup ay meron siyang ginagawang parang cap pattern din dito Yan Baka yan yung tatapusin ng cap pattern at meron din tayong trend line na channel diyan. Yun. So ibig sabihin may tendency talaga na angat yan si GT Cup doon. Bullish plug yata to channel lang. May maliit na poste. So, channel lang kinonsider ko. So, target price ng ating mga broker nasa 760, 680, 878. So, dito talaga banda sa trend line natin. So, kung pupuntahan na yan ni kasi ganoon naman yung ginagawa Galing dito, bumagsak, umakyat, bumagsak, umakyat, bumagsak. So, ang sunod yan, akyat na dito, sa taas sa 680. So, kung
babalikan kukunin niya yan. So, maikikita tayo ng 30%. So, baka bago magtapos ang taon, doon na tayo sa kasi si GT Cup, ang mother company nito ng mga Toyota, yung nagbibinta ng Toyota sa Pilipinas, yung Metrobank, siya yung mga niya yan, mga anak niya yan na company. So, kung kumikita yung Toyota, kumikita yung Metrobank, kikita din to siya, di ba? Si GT Cup Holdings. At marami pang mga kumpanya yan na sakop sa kanya. So, yan lang po ang ating review sa mga top trending stock ngayong araw na ito. So, see you on Monday. Babus, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Uploaders sa Pinas Market. Babus!